pag-usapan nga natin itong ilang mga questioning legal na lalo-talo na po ang usapin ng impeachment. Pwede rin siguro sa mga usapin ng pagdedeklara ng mga persona ng grata, etc. etc. Nasa ating linya po ang ating suking constitutional law expert attorney Domingo Cayosa. Attorney Cayosa, good morning po. Kumusta kayo, attorney? Si Orly po ito sa radyo na TV pa. Good morning, Orly. Good morning sa ating mga kababayan. Hindi ko lang alam kung tulad ng iba ay meron na kayong binigay na pahayag ukol po dito sa pinakauling desisyon ng Korte Suprema doon po sa impeachment last year kay Vice President Sara Duterte na ang desisyon ay nagtutulak ngayon ng amendments o pagbabago sa ating saligang batas, particular sa Article 11. Dahil nga doon sa mga panuntunan na sinusunod, na pinairal ng Kamara at ng Senado noong nakalipas na mga panahon. Attorney Cayosa, may dapat bang baguhin? Dapat bang ang konstitusyon ng amyenda ukol po dito? Hindi naman nangangailangan o automatic na aamyendahan yung konstitusyon sapagkat ang Supreme Court, kahit Supreme Court yan, hindi naman niya pwede dapat dagdagan o amyendahan ang konstitusyon. At maaari naman sa mga susunod na Supreme Court, babalik na rin nila itong napaka-questionable at tinutuligsan ng napakaraming mga legal expert na sa tingin nila ay maling-maling desisyon ng Supreme Court. Mm-hmm. So, hindi ho naman yun ang nag-trigger. Siguro naiisip lang ngayon yung ibang mga political leaders na dahil dun sa judicial overreach na ginawa ng Supreme Court, kinakailangan gawing mas malinaw dun sa Constitution na sa pagdating sa impeachment, dapat that is responsibility at otoridad ng mga elected representatives, hindi yung judiciary. So siguro yun, doon nanggagaling yung sinasabi ng iba na kailangang ilinaw yan sa konstitusyon. Kasi itong desisyon na ito nga, yun ang isang common na puna na hindi dapat pinanghimasukan ng Supreme Court itong impeachment. Hindi ko lang alam kasi naghahanap ako ng copy ng desisyon. Hindi ko lang alam kung natalakay yung pagkuha ng Korte Suprema ng ebidensya sa isang newspaper news item, news report. Pero hindi na napag-usapan yan eh. Ang napag-usapan kasi yung mode. Yung pag may sapat ng bilang, makukuha mo na yung pinaka ito yung pinaka peak, kaya po merong pagdinig. Pag nakakuha ka ng 1/3 votes ng bilang ng mga mambabatas, i-transmit na yan sa Senado. So parang eventually ando dun yung pagdinig ng House Committee on Justice, pagsalang sa plenaryo, pero ang pinaka-purpose, ang pinaka-aim mo ay yung makakuha ka ng sapat na bilang para ito ay maging matransmit sa Senado as formal impeachment complaint. Parang yun yata kasi ang naging punto eh. Parang hindi pwede. Pag kahit na may 1/3 na, salang nyo pa rin sa plenaryo, Attorney Cayosa. Tama, yan, maling-mali talaga yung decision ng Supreme Court sapagkat kung babasahin mo ang napakasimpleng provision ng Constitution, pag meron 1/3 na boto kaagad yung isang impeachment complaint, ay hindi na kinakailangan dadaan sa Committee on Justice. Ang linaw-linaw ho niyan, kaya yan ang isa sa mga maraming puntos na hindi ma-explain ng Supreme Court. Ngayon kasi dinagdagan nila na kahit daw dun sa express mode na sinasaad ng Constitution, kinakalang idadaan pa rin sa plenaryo, Committee on Justice. So, pinapatagal nila yung usapan. Malinaw naman ang intensyon ng ating konstitusyon at nung gumawa ng mga ito na dahil matatas na opisyal sila, kung meron silang katiwalian o pagbabaya o kasalanan na impeachable offense, dapat kaagad-agad mahusgahan para matanggal at para hindi pa lalawak o lalalim yung sugat o yung pinsala sa ating bansa. Kasi nga matataas na opisyal ito eh. Ginawa nila tuloy ngayon sa desisyon na ito na yung express lane ay naging parang ordinary lane din na dadaan pa dun sa Committee on Justice. So yun ang isang sa tingin natin at maraming mga eksperto,
disservice sa ating republika na ginawa ng Supreme Court na ito. Yung 1-year bar rule din, medyo parang hindi malinaw sa ilan sa ating mga tagapakinig. Yun din. Kasi nga, yung ginawa nila yung session days, pinalitan nila, ginawa nilang calendar days. Walang kapangyarihan ng Supreme Court na gawin yan. Hindi rin nila pwedeng idagdag yung requirement ng Committee on Justice kung express lane. So, nakakalungkot talaga yan, ka-Orly, at maganda na tinutuligsan natin yan because kahit final na yan, we hope that a better Supreme Court will undo it. Or, maaari din na in a constitutional revision, isa yan sa isulong para ang Supreme Court ilagay sa tamang lugar. Kasi ang isa din ho dito na tinitingnan natin, ang mga justices ng Supreme Court, pag nagkasala, impeachable officials ito eh. So pinahirapan na lang nila ng todo para tanggalin sila sa pwesto. Lalong-lalo na, alam mo, Orly, hindi elected mga ito eh. Pag ito ay na-appoint, hanggang mag-retire sa 70, nandyan sila. So di ba dapat, dahil matatas official sila, madali din sana silang mapanagot. So, ito yung mga basic, mas fundamental na mga errors ng decision na ito na nakaka-apekto sa ating yung nais na yung madali ang accountability of high public officials. Pero yun lang, dahil yan ay kanilang pinagtibay, susunod tayo. Kasama yan sa tinatawag na pagiging dynamic ng batas, Attorney Cayosa. Di ba ba? Tama yun. Dahil even in their error, Supreme Court yan, di kailangan tama yung termino. Susundin, pero hindi kinakailangan igalang. Sapagkat kung mali, mali talaga. So, ganun yun. We pray that there'll be better Supreme Court at mas mailinaw ito sapagkat very unsettling yung isang branch of government na paghihimasukan yung trabaho ng iba at yung isang tagapag-interpret ng konstitusyon mukhang pinapalitan o dinadagdagan. Alam nyo, yan ang lagi tinatanong ng mga nagre-review ng bar. Doon kayo sa... siguro kayo mapapansin nyo rin yan. Lagi yan ang malimit itanong ng mga magbabar pagdating ng usapin ng Supreme Court decision. Lalo-talo na kung medyo hindi naman sa... kasi talaga may pinaninindigan eh. May sinasandalan eh. Paano kung tulad yan, usapin ng judicial overreach. Medyo parang nagkakaroon ng question kung dapat saklawin ng isa ang tungkulin ng isang sangay ng gobyerno, Attorney. Talagang questionable yan. At kahit nga final yan, kahit nga kailangan ipapatupad kasi jurisprudential, this decision will go down in history as the most ridiculed and questioned decision. Lalo na yung unang tanong mo tungkol sa mga factual basis, paiba-iba sila eh. Yung nabanggit mo na tungkol dyan sa Senate nila, sabi daw ng isang news one na walang plenaryo, tapos sabi naman din, may plenaryo. Totoo naman may plenaryo. Yun, parang huling-huli sila doon, parang pinalusot na lang nila, hindi na nila nilakayan. Pati nung unang desisyon nila, Orly, sabi nila, pasok lahat doon sa 10 session days. Kasi ang bilang nga nila, session days. Aba, biglang ngayon, iba na ang kanilang calendar definition ng Senate. Calendar days na. Ito yung isang desisyon na nag-iba ang mga interpretasyon, nag-iba yung mga rason, pero pareho ang resulta. Dito mo makikita na kung gusto, gagawan ng paraan. Nakakahiya, nakakalungkot. Pero still, in a democratic society, meron tayong kalayaan tuligsahin ito. And rightly so, kasi maling-mali din ho ang Supreme Court dito. Doon sa mga nagtatanong kung ano, pwede po itong i-apela. Naku, laki-laki nun eh. Ruled with finality. Attorney Cayosa. Alam mo yung Supreme Court kung talagang babantayan mo, mayroon din silang mga desisyon na nag-flip-flop.
kaya nito, flip-flopping ito. Kasi una, sabi nila session days, ngayon calendar days na. Nung una, sabi nila, pasok lahat sa session days, pero ngayon hindi na daw kasi nga iniba yung definition, di ba? Mm-mm. Tapos yung yung kanilang sinasabi na walang plenaryo, nung nabuko na meron pala talaga, tumahimik na lang sila. So, nag-iiba naman yan. We just pray na we will have a better Supreme Court in the future, yung membership, at iwasto ito sa tamang panahon. Attorney Cayosa, again, maraming salamat sa inyo pong insight ukol po dyan. Sa ulitin po, sir, at ingat po kayo palagi. Thank you and good morning, Attorney Cayosa. Maraming salamat. Magandang umaga sa lahat.